Mabuhay at welcome sa Numa at Some, isang online Bible study hatid ng Congregation of the Living Faith in Jesus Ministry. Hangin, hininga, tinapay at pagkain sa panahon ng 2020. Naka-ready na po ba ang inyong mga Bibles? Siyempre, ito po ay online Bible study. Dapat meron po tayong dalang Bible. At ano man po yun, pwedeng application, pwedeng physical na Bible, meron po tayong panulat at meron din tayong pagsusulatan. At halika, samahan niyo po ako, tayo ay manalangin. Aming Amang nasa langit, pinupuri ka namin, pinasasalamatan ka namin, dinadakila ka namin dahil napakabuti mo. Kinikilala namin, Panginoon, kahit na ang nangyayari sa buhay namin ay tila hindi maganda. Alam po namin, pinangyari mo ang mga bagay na ito para sa aming kabutihan. At dalangin ko nga na yung layunin mo sa mga pangyayari na hinayaan mong maranasan namin, ito ay magkaroon ng katuparan, na lalo ka naming mahalin, lalo kaming magtiwala sa iyo, at lalo naming maranasan ng iyong pag-ibig at makita ang iyong kapangyarihan sa aming mga buhay. Salamat po. Hindi namin kailangang maintindihan ang lahat. Ang kailangan po namin ay magtiwala sa iyo, sapagkat ang pananampalataya ay paniniwala sa mga bagay na hindi nakikita. Marami nga pong mga tao doon sa Hebrews chapter 11 nang hawakan sila sa iyong mga salita. At kahit yung iba hindi natupad yung mga pangako mo nung sila ay nabubuhay pa, pero hindi sila nawala ng pag-asa, hindi nang hina ang kanilang pananampalataya, kasi alam nila ang iyong mga salita ay tinutupad mo. Salamat po, Panginoon, marami pong salamat. Lumalapit kaming nagpapakumbaba, nagpapasaliksik ng aming isipan, ng aming mga puso. Hindi po kami, Panginoon, nakakaligtas sa tukso at hamon ng mundong ito. At maraming pagkakataon, kami ay nahuhulog sa pagkakamali, nahuhulog kami sa pagkakasala. Humihingi po kami, Panginoon, ng kapatawaran sa mga bagay na ginawa namin na hindi nakapagbigay ng kasiyahan sa iyong paningin. Patawarin mo po kami, patawarin mo po kami. At salamat po sa kapatawaran. Salamat po sa paglilinis mo sa amin. Salamat po, Panginoon, sapagkat ang mga panalangin namin ay dinidinig mo. Salamat po, nagbibigay ka ng mga pagkakataon para yung mga lumayo sa iyo ay manumbalik. Para ang mga nanghihina ay makasumpong ng lakas. Para, Panginoon, ang mga nagugulumihanan ay magkaroon ng kapayapaan. Ang nalulungkot, ang pakiramdam nila sila ay nag-iisa, mararanasan nila ang mga pangako mo na hindi mo sila iiwanan at pababayaan. Salamat po, Panginoon, sapagkat alam namin kung saan merong 2 o 3 na nagkakatipon sa iyong pangalan, ikaw ay nasa aming kalagitnaan. Salamat po, Panginoon, buklurin mo kami ng iyong Espiritu. Salamat sa malayang pagkilos ng Espiritu Santo sa aming kalagitnaan, na mauunawaan namin ang iyong mga salita. Hindi lang dagdag kaalaman, kundi ito ang magiging sandata namin ng iyong salita sa panahon ng kahirapan, sa panahon ng pag-uusig, sa panahon ng pagsubok. Magagawa naming tumindig, magagawa naming magpakatatag, magagawa naming hindi madaig na mga tukso at pagsubok, dahil ang pundasyon ng aming pananampalataya ay ang iyong mga salita. Lord, marami pong salamat dahil ikaw ang kakatagpo ng aming mga pangangailangan. Sa simula pa lang ng gawain namin, alam namin na ang Espiritu Santong Banal ay kumikilos, nagbibigay ng kagalingan sa mga taong nangangailangan nito, nagbibigay ng kaginhawahan sa mga taong nangangailangan nito. Salamat sapagkat ikaw ay kumikilos sa aming kalagitnaan, Banal na Espiritu. Salamat sa pagsama mo sa gagawin naming pag-aaral sa gabing ito para sa kalwalatian ng iyong pangalan.
Pinupuri ka namin, pinasasalamatan at niluluwalhati sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen at amen. Halika, sama-sama nating hukayin ang yaman ng salita ng Panginoon. Ang pamagat po ng pag-aaral natin ngayon ay pagtatapos sa pag-aaral sa ikalawang sulat ni Juan. At bubuksan po natin ang ating mga Biblia sa ikalawang sulat ni Juan, verse 9. Nakita nyo na po ba? Halika, buksan po natin ang ating mga Biblia. Sanayin natin ang ating mga sarili na mag-aral ng kanyang salita. Ang hindi nananatili sa turo ni Kristo, kundi nagdaragdag dito, ay wala sa kanya ang Diyos. Sino mang nananatili sa turo ni Kristo, ay nasa kanya ang Ama at ang Anak. Sino mang dumating sa inyo na ibang turo ang dala, ay huwag ninyong tanggapin sa inyong bahay, ni huwag ninyong batiin, sapagkat ang bumabati sa kanya ay nagiging kaisa niya sa masamang gawain. Nakita po natin kahapon na si Jesus ay Diyos, at bago pa ang lahat, sa pasimula pa lang, andito na siya at kasama niya ang Diyos. Nakita rin po natin kahapon na si Jesus ay tao dahil siya ay Diyos na nagkatawang tao. Sabi po sa John chapter 10 verse 30, halika, buksan po natin yung John chapter 10 verse 30. I and the Father are one. Sabi niya, ako at ang Ama ay iisa. Nung sinabi po ni Jesus ang salitang ito sa John 10:30 na siya at ang Ama ay iisa, yung mga taong nakarinig ng kanyang sinabi, gusto siyang patayin. Yung mga kababayan niyang mga Hudyo, inisip na siya ay patayin. Kasi sa isip nila, si Jesus ay tao lang. Kilala nila ang kanyang tatay, kilala nila ang kanyang magulang, kilala nila yung mga kapatid ni Jesus. Pero ngayon, sinasabi ni Jesus na siya ay Diyos. Pero yung kanila pong iniisip ay sinagot ni Jesus sa John 10 verse 33. Sumagot ang mga Hudyo, hindi dahil sa mabubuting gawa kaya ka namin babatuhin, kundi dahil sa paglapastangan mo sa Diyos, sapagkat ipinapantay mo ang iyong sarili sa Diyos, gayong tao ka lamang. Kaya nagalit po sa kanya yung kanyang mga kababayan kasi alam nila kung sino si Jesus. Alam niya na siya ay anak ng isang karpentero. Kilalang kilala niya, tao sila. Pero bakit sinasabi ni Jesus na siya ngayon ay Diyos? Kaya yung mga kababayan niya ay nagalit sa kanya. Nung sinabi niya ito, ipinaparating niya sa kanyang mga kababayang mga Hudyo na siya ay Diyos. Pangatlong bagay na dapat nating malaman patungkol kay Jesus, yung mga patotoo tungkol kay Jesus. Bumalik po tayo sa lumang tipan. Di ba palagi ko pong sinasabi na ang lumang tipan, dito po ang hula ng pagdating ng tagapagligtas. Dito inihula ang pagdating ni Jesus. At ang bagong tipan ay ang katuparan ng hula sa lumang tipan. Tingnan po natin sa Isaiah chapter 9 verse 6. Ito pong Isaiah 9 verse 6, napakapamilyar po ang talatang ito sapagkat tuwing magpapasko, ito po yung talatang ginagamit natin. Nakita niyo na po ba yung Isaiah chapter 9 verse 6? Sapagkat isinilang ang isang sanggol na lalaki para sa atin. Ibibigay sa kanya ang pamamahala at siya ay tatawaging kahangahangang tagapayo. Inihula po ito ni Isaiah na merong darating na mamumuno sa daigdig at ang mamumunang ito, mamamahala, ay walang kapantay. Sabi niya, ibibigay sa kanya ang pamamahala at siya ay tatawaging kahangahangang tagapayo, makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, prinsipe ng kapayapaan. Magiging malawak ang kanyang kapangyarihan. Yung mga titulo po na binanggit sa Isaiah chapter 9 verse 6, ito po ay titulo na ibinibigay sa ating Panginoong Jesus. Kaya sa Old Testament pa lang,
inihula na si Jesus. Magiging malawak ang kanyang kapangyarihan at walang katapusang kapayapaan ang ipagkakaloob sa trono ni David at sa kanyang kaharian. Itatatag niya ito at pamamahalaan na may karunungan at katwiran mula ngayon at magpakailanman. Isasagawa ito ni Yahweh na makapangyarihan sa lahat. Hayaan niyo pong basahin ko sa Ingles yung Isaiah chapter 9 verse 6. For to us a child is born, to us a son is given, and the government will be on his shoulders, and he will be called Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace. Kung titingnan po nating maigi ang lumang tipan, napakarami po pong mga talata ang nagpapatunay na sa Jesus ay Diyos at ang Diyos na ito ay nagkatawang tao. Dahil sa limitasyon po ng pag-aaral natin ngayon, hindi natin siya matututukan ng isa-isa, na limitahan tayo. Pero may mga pag-aaral pa po tayo na tatalakayin natin ang mga bagay na ito. Pumunta naman tayo sa New Testament at tingnan natin yung mga tao na naging tagasunod ni Kristo. Ano ang sinabi ng mga taong tagasunod ni Kristo patungkol sa Kanya? Alam nyo ba, ang tawag sa Kanya ni Peter, ni Apostol Pedro, our God and Savior. Sa Jesus, ang ating Diyos at Siya ang ating tagapagligtas. Ang sabi po ng 2 Peter chapter 1 verse 1, Simon Peter, a servant and apostle of Jesus Christ, to those who through the righteousness of our God and Savior Jesus Christ have received a faith as precious as ours. Kaya si Apostol Pedro, tinawag niya, kinilala niya na si Jesucristo ang tagapagligtas at ang tagapagligtas na ito ay Diyos. Kasi kagaya ng pinag-aralan natin, hindi magiging katanggap-tanggap sa Panginoon ang magiging tagapagligtas ng ating kasalanan kung siya ay tao lang. Kasi ang lahat ng tao ay nagkasala at walang isa mang nakaabot sa kaluwalhatian ng Panginoon. At nakakatuwa po yung sabi ni Apostol Pedro na yung ating pananampalataya ay precious. Kung kinilala mo si Kristo bilang Panginoon at sariling tagapagligtas, hindi po katapusan yon, sapagkat ito ay pagsisimula lang ng paglalakbay ng iyong pananampalataya, paglalakbay na kasama ang Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo. Pero hindi po automatic na kapag kinilala mo si Kristo bilang Panginoon at sariling tagapagligtas, hindi automatic na ikaw ay lalago. Hindi po automatic ang paglago. Ang paglago po ay intentional. Pinag-iisipan, pinagpaplanuhan, at isinasabuhay. At ang Numa at Some po natin, yung pag-aaral natin ng 5 araw sa loob ng 7 araw, alas 6 ng gabi, ito po ay paraan para tayo ay lumago sa ating pananampalataya. Meron tayong dapat na disiplina para tayo ay lumago sa ating pananampalataya. Kung paano siyang tinawag ni Pedro na Diyos at tagapagligtas, tinawag naman siya ni Apostol Pablo, our great God and Savior, Jesus Christ. Buksan po natin ang ating mga Biblia sa aklat po ng Titus chapter 2 verse 13. Habang hinihintay natin ang pinagpalang araw na ating inaasahan, ito ang araw na mahahayag ang kaluwalhatian ng ating dakilang Diyos at tagapagligtas na si Jesucristo. Si Apostol Pedro, ang pagkakilala niya kay Jesus, siya ay Diyos at tagapagligtas. Si Apostol Pablo, sinabi niya, siya ang ating dakilang Diyos at siya ang ating dakilang tagapagligtas. Tinawag naman siya ni Tomas. Diba, kilalang kilala po natin si Tomas bilang Doubting Thomas. Kasi nung nagpakita ang Panginoon sa mga disipulo, wala siya. Kaya mahirap po kapag tayo ay wala.
Kapag ang mga mananampalataya ay nag-ipon-ipon, nagsama-sama at wala ka, tsak, meron kang mamimiss. At na-miss niya, hindi niya nakita ang Panginoon. Kaya sabi ng mga disipulo, alam mo ba, Tomas, nakita namin ang Panginoong Jesus. Siya ay nagpakita sa amin. Hindi siya patay. Siya ay muling nabuhay sa mga patay. Ang sabi ni Tomas, nako, hindi ako maniniwala. Hindi ako maniniwala na si Jesus ay muling nabuhay sa mga patay. Maliban na lamang kung mailalagay ko ang daliri ko. Sabi niya, maliban na lang kung makikita ko yung daliri ko at ilalagay ko, makikita ko yung daliri niya at ilalagay ko yung aking kamay sa kanyang tagiliran. Kasi dito sa tagiliran, di ba, sinundot ng isang instrumento ang ating Panginoong Jesus. Ang sabi po sa John chapter 20 verse 28, sisimulan natin sa 27. At sinabi niya kay Tomas, ilagay mo ang iyong daliri dito at tingnan mo ang aking mga kamay. Ilagay mo ang iyong kamay sa aking tagiliran. Huwag ka nang mag-alinlangan pa. Sa halip ay maniwala ka. Sinasabi ng Panginoon, kahit hindi wala si Jesus, nung sinabi ni Tomas na kailangang makita ko ang kanyang tagiliran, kailangang malagay ko ang kanyang kamay sa ang tagiliran, pero yung sinabi niya ay narinig ng ating Panginoong Jesus. Kung babalik nga po tayo sa aklat ng Malakay, lahat ng pinag-uusapan natin, ito ay naririnig ng Panginoon. Wala tayong sinasabi na hindi naririnig ng Panginoon. Kaya nung nag-alinlangan si Tomas at siya ay nagmagaling na hindi siya maniniwala, maliban na lang kung makita niya yung tagiliran ng ating Panginoon, sumagot si Tomas nung nagpahayag na ang Panginoon sa kanya, Panginoon ko at Diyos ko. Panginoon ko at Diyos ko, my Lord and my God. Kung titingnan po natin si Apostol Pedro, si Apostol Pablo, at ganun din po si Tomas, hindi sila sinaway at pinagbawalan ni Jesus na siya ay tawaging Diyos, Panginoon at tagapagligtas. Dahil si Jesus ay Diyos, siya ay Panginoon at siya ay tagapagligtas. Andiyan pa po ba kayo? Comment. Sabihin mong, andito pa ako. Maipaalala po sa atin ang verse 8. Paalala po ang verse 8 para sa mga mananampalataya. Paalala laban sa mga maling turo at tagapagturo na dapat bilang mga mananampalataya, ingatan natin ang ating sarili sa maling turo at mga tagapagturo. Ang palagi kong tanong, paano mo malalamang ang itinuturo ay mali kung hindi mo naman alam ang katotohanan? Paano mo malalamang fake ang isang bagay kung hindi mo naman alam ang original? Naalala ko po nung December, nung magko-closing na kami. Biglang merong isang lalaki na pumunta, habang nagko-closing kami, ang abala kami nagliligpit, bumili siya ng short. At yung short niya ay 100 at binigyan niya ako ng 1,000. Dahil 100 yung short, sinuklian ko siya ng 900. Ang binigay niya sa akin na 1,000. Kinabukasan, ako po ay nagpunta ng bangko at yung pera ay idiniposito ko po sa bangko. At nung nandun na ako sa bangko, tinawag ako ng teller. Ang sabi, ma'am, saan galing tong pera nyo? Sabi ko, yan yung pinagbentahan namin kagabi. Sabi nyo, ma'am, meron po ditong peke, hindi po ito totoo. At alam mo yung 1,000, tinatakan niya ng counterfeit, 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 counterfeit sa harap at sa likod. Tinatakan niya yon para hindi niya na, para wala nang kahit sino man ang makagamit at wala na rin kahit sino man ang madaya. Paano nating malalaman na ang isang bagay ay hindi totoo? Paano natin malalaman na ang isang turo ay peke?
kung hindi naman natin alam ang totoo. Dapat subukin kung ang itinuturo ay tama at ito ba ay ayon sa salita ng Diyos. Kasi hindi po sapat na nagko-quote ng mga talata sa Biblia dahil marami pong mga New Age ipinapangaral ang kanilang turo. Pero ang ginagamit po nilang mga panghikayat sa mga tao ay kukuha sila ng mga talata sa Biblia. Pero kung aaralin mong maigi, hindi naman yon ang tinutukoy at iba ang kanilang tinuturo. Kasi maaaring ang sinasabi nila ay magandang pakinggan dahil ang nagsasalita ay magandang lalaki o charismatic magsalita. Ang nagtuturo ay magaling na parang ang sinasabi niya ay totoo. Dapat mag-ingat at suriin ang bawat turo dahil hindi tayo lalago sa pananampalataya kung maniniwala tayo sa kasinungalingan. Halika, buksan niyo po ang inyong mga Bible sa 1 Timothy chapter 4, verse 1. Maliwanag ang sinasabi ng Espiritu na sa mga huling araw ay tatalikuran ng ilan ang pananampalataya. Susunod sila sa mga mapanlinlang na espiritu at sa mga katuruan ng demonyo. Tayo po ay nabubuhay sa panahon kung saan ang mga tao ay dinadaya ng mga mapanlinlang na espiritu at ang tinatanggap na turo imbis na turo na galing sa salita ng Diyos, turo na galing sa katotohanan, ang tinatanggap pong turo ay katuruan ng mga demonyo. Verse 2 ng 1 Timothy chapter 4. Ang mga katuroang ito'y pinalalaganap ng mga taong sinungaling at may mga manhid na budhi. Kaya nga po ang sabi ng ikalawang sulat ni Juan, dapat magmahalan tayo para makilala natin ang mga bulaan. Pag-ibig natin sa Diyos, mahalin natin ang Diyos, mahalin natin ang ating kapwa, ang ating mga kapatid sa loob ng simbahan. At ang pag-ibig natin sa Diyos, malalaman nating tunay kapag sinusunod natin ang kanyang mga utos. Kasi maraming mga tao, marami rin akong napakinggang mga tao, na marami silang dahilan para hindi sundin ang utos ng Diyos. Maraming katwiran. Ang utos ng Panginoon, hindi ka na, dapat na lang itong gawin. Hindi mo na ito hahanapan ng katwiran para hindi mo siya gawin. Kasi kapag meron kang dahilan, meron kang excuse para hindi sundin ang utos ng Panginoon, ang katotohanan ng sinasabi ng Biblia, hindi mo siya mahal. Maaring mahal mo lang siya ng iyong labi, pero hindi mo talaga siya tunay na mahal. Dahil ang tunay na nagmamahal sa Panginoon ay sinusunod ang kanyang mga utos. At pagmamahal sa mga kapatiran sa loob ng simbahan. Ito ang sandata natin laban sa mga bulaang turo. Ang binabanggit po dito yung turo ni Kristo o doktrina ni Kristo, ito po yung mga itinuro ni Kristo. Bilang mga mananampalataya, kailangan nating manatili sa turo at doktrina ni Kristo. Pero ang tanong ko, paano ka makakapanatili sa isang bagay na hindi mo naman alam? Kaya meron po tayong pag-aaral gabi-gabi para malaman natin kung ano ang turo ni Kristo, para malaman natin kung ano ang doktrina ni Kristo. Sabi po sa verse 8, pinag-iingat ni Juan ang mga mananampalataya sa mga bulaang guro at sa aral na hindi tama sa dalawang dahilan. Una, para ang pinagpaguran ng mga apostol ay hindi masayang at para sa mga mananampalataya, hindi mawala ang kanilang gantimpala. Ang Biblia po ay nagsasabi na tayong mga mananampalataya na nabubuhay dito sa mundo, kung tutuparin natin ang utos ng Panginoon,
Meron pong mga gantimpalang naghihintay sa atin sa kalangitan. Pero kung tayo ay tatalikod sa turo ni Kristo, kung hindi natin susundin ang turo ni Kristo at ipagpapalit ito sa kasinungalingan, yung gantimpalang naghihintay sa atin sa kalangitan, hindi natin makakamtan sapagkat ito ay mawawala sa atin. Ang Biblia po ay merong sinasabi na imperishable crown, the crown of rejoicing, the crown of righteousness, the crown of glory, and the crown of life. Kung maniniwala ka sa bagong turo, mawawala ang gantimpala kasi ang sinumang maniniwala at mahihikayat sa turong ito na hindi naman galing sa Biblia, mawawala sa kanya ang gantimpala. Naranasan nyo na ba na nagpapahinga kayo dahil walang trabaho? Tapos may biglang kumatok sa pinto ninyo at gusto kang kausapin sandali dahil hihikayatin kanya sa kanyang pananampalataya. Ano ang gagawin mo kapag may taong kumatok sa pinto mo na nagtuturo ng mali at iba sa sinasabi ng Biblia? Ang sabi po dito sa 2 sulat ni Juan, huwag silang batiin, huwag silang tatanggapin sa loob ng inyong tahanan para hindi ka maging kabahagi ng kanilang masamang gawain. So kapag ini-entertain, ina-accommodate natin yung mga taong nagtuturo ng kulto at ng kasinungalingan, nagiging bahagi tayo ng kanilang masamang gawain. Ang bulaang guro ay nagsasalita ng laban kay Jesus at pinabubulaanan ang sinasabi niya. Sila ay hindi para kay Kristo kahit na kinokote pa nila ang mga talata galing sa Biblia. Ang totoo, sila ay kalaban ni Kristo at hindi sila naglilingkod sa tunay na Diyos. Ang kanilang pinaglilingkuran ay kaaway. Madalas sa panahon po natin ngayon, sinasabi ng mga bulaang tagapagturo na sila ay merong bagong revelasyon na natanggap mula sa Panginoon. At dahil meron silang bagong revelasyon, kapahayagan na tinanggap sa Panginoon, pwede nang palitan ang turo ng mga apostol kasi ang dala nila, ang tanggap nilang turo ay bago at kakaiba. Sa totoo, pinalitan nila ang katotohanan ng kasinungalingan. Mag-ingat po tayo sa mga taong ang ipinapangaral ay bagong kapahayagan at ang kanilang sinasabi at itinuturo ay yung mga panaginip nila, yung mga sinabi, ipinahayag ng Panginoon sa kanila. Mag-ingat po tayo. Lalo na kapag yung kanilang panaginip, yung kapahayagan na tinanggap daw nila mula sa Panginoon ay ginagawa nilang kapantay ng salita ng Diyos at minsan ginagawa pang mas mataas sa salita ng Diyos. Paalala po, ang panuntunan ng ating pananampalataya ay ang salita ng Panginoon. Lahat ng turo at aral na nagkalat sa ating paligid, dapat sinusuri natin sa katotohanan ng salita ng Diyos. Sa simula pa lamang, ang simbahan ng Panginoong Hesukristo, naglipanan na ang mga bulaan, mga huwad na guro. Ando na sila sa pasimula pa lang. At sila ay mapanganib dahil magaling magsalita, magaling manghikayat, pero sila ay mandaraya. Kaya yung mga bagong mananampalataya ay dapat mag-ingat dahil hindi pa nila alam ang katotohanan, hindi pa, konti pa lang alam nila patungkol sa mga bagay sa pananampalataya. Dapat silang mag-ingat, nalalagay sila sa panganib. Pero hindi lamang po yung mga bagong mananampalataya. Maaaring 10 taon, 13 taon ka ng mananampalataya, kung hindi ka naman lumalago sa salita ng Panginoon. Kung hindi mo naman alam ang salita ng Diyos, madali ka rin madadaya. Kaya kung paanong pinrotektahan ni Apostol Pedro ang simbahan, dapat ang mga pastor pinoprotektahan ang kanilang kawan sa pamamagitan ng pagtuturo ng salita ng Panginoon. Pero ang naisip ko,
Kahit na ituro mo ng ituro ang katotohanan ng salita ng Panginoon, pero kung sa oras ng pagkain, lagi naman silang absent, paano sila matututo? Paano sila kakain? Paano sila lalago? Kasi absent. Hindi umaate ng Numa at Some. Pagdating naman ng linggo, hindi rin nagcha-church. Paano tayo lalago sa ating pananampalataya? Ang paglago ay hindi automatic. Ang paglago ay pinag-iisipan, pinaplano, at ipinapamuhay. Kaya kung ikaw matagal ka ng Kristiyano, pero parang hindi ka na lumago, yung patotoo mo nung 10 taon, yun pa rin yung patotoo mo ngayon. Sumama ka sa pag-aaral kapag 6:00 ng gabi. Kasi sa pamamagitan ng pag-aaral na ito, lalago ka sa iyong pananampalataya. Huwag kang absent. Ang sabi po sa 2 Pedro chapter 2 ay ganito. 2 Peter chapter 2. Nung una, may mga huwad na propetang lumitaw sa Israel. Gayon din naman, may darating sa gitna ninyo na mga huwad na guro. Lihim silang magtuturo ng mga maling aral na ang dulot ay kapahamakan. Ngayon po, ang mga maling aral ay hindi na lihim. Pumunta ka sa YouTube, sa Instagram, sa TikTok, kahit saang plataforma, nagkalat po ang mga maling aral. Pati ang Panginoong tumubos sa kanila ay kanilang itatakwil. Kaya't di magtatagal at sila'y mapapahamak. At marami silang mahihikayat na sumunod sa kanilang kahalayan. At dahil dito, pati ang daan ng katotohanan ay malalapastangan. Sa kanilang kasakiman, lilinlangin nila kayo sa pamamagitan ng kanilang aral na katang-isip lamang. Grabe, no? Matagal nang nakahanda ang hatol sa kanila at ang pupuksa sa kanila ay hindi natutulog. Kaya ang Panginoon, nakikita ang lahat ng kanilang ginagawa. Talong po tayo sa 2 verse 17 ng 2 Peter. Ang ganda nito. Ang katulad ng mga huwad na gurong ito ay mga batis na walang tubig. Ano pa ang silbi ng batis kung wala ka namang tubig na makikita? At ulap na itinataboy ng malakas na hangin. Inilaan na ng Diyos para sa kanila ang napakalalim at napakadilim na lugar. Malalabanan po natin ang mga nagkalat na maling aral sa ating paligid. Ang iba ay tinanggap na ang mga maling aral na ito bilang katotohanan kung alam po natin ang salita ng Diyos. Kung naging mapagmasid po ako, nung tinanggap ko yung 1,000 na peke, kung naging tagapagmasid ako, hindi ako madadaya. Pero dahil hindi ako naging tagapagmasid, hindi ko hinawakang maigi yung pera, dahil hindi ko inisip na ako ay maluloko ng 1,000. Pero kung nag-ingat po ako, hindi ako madadaya. Maging tagapagmasid, maging maingat sa mga napapakinggan natin para hindi tayo madaya at mahikayat sa maling turo at paniniwala.